Okay, punta na po tayo dito sa vlogger. Hindi, ano po hindi po ako magpapakita. Picture lang po. Isang picture lang. Pero ito, kitang-kita mo talaga yung ano Ito po. Ayan, nakita nyo yan. Tinuturo yan ng vlogger Ayan, sa Ilocos po yan. Pag sa biglang tingin, ano po nakita nyo? 'Di ba? Wasak, sira. Yan ang flood control. Pinapakita nitong vlogger ni BBM. Hindi nyo ba naisip? Kayong mga vlogger ni BBM, kaya hindi nagpupunta dyan si Vince Dizon? Kasi marami reporter na kasama si Vince Dizon. Malalantad dyan, di ba? Sabi nga natin, bakit tayo mo pumunta sa Ilocos Norte? Ngayon, Vince Dizon, tinulungan na kayo ng mga vlogger kasi si Mandarahog. Yung matabang, Mandarahog ba yun? Ano ba pangalan talaga? Ano ba pangalan ni Mandarahog? Okay, kasi to si Mandarahog, yan, pumunta dyan, sinabi, yan Gibana yung pinatayo ni Sandro Marcos. Ito po yung paliwanag ng tumatawang vlogger ni BBM. Nakita nyo po yan, di ba? Yan, yung kahabaan na yan. Meron ako rito na binilugan na pula. Yan daw, yan natira dyan. No? Lahat yan, nung bumagyo, nagiba. So kung tayo po titingin yan, katulad ng ginawa nung matabang vlogger, Jesus Duque, yan. Si Jesus Duque, palpak, di ba? Siyempre, palpak naman talaga Sino po magsabi na hindi palpak yan? Palpak talaga yan. Pero ito paliwanag niya dyan Lahat daw yan gawa ni tatay niyong karton. Proyekto yan ng tatay niyong karton. Bakit may natira daw? Yan yung pinagawa yung natira na yan yung pinagawa ni Sandro Marcos. Kita nyo naman, lahat ng proyekto ng tatay niyong karton, nagiba na. Pero yung pinatayo ni Marcos noong 2025, okay pa. Hindi ba? Ang tindi ng paliwanag, no? Iniisip ko nga, pag yung audience mo, mga loyalista lang, talagang palpak talaga. Palpak talaga palpak talaga si Duterte. Kasi tatay mong karton ng tawag nila, di ba? Tatay mong karton, palpak. Yun yung gusto yung palabasin Dahil, yung daw flood control na yun, proyekto yan ng tatay mong karton. Yung natira, yan yung proyekto ni ni Sandro Marcos. Antibay. Okay. Uubra po yan, no? Uubra po yung ganyang katwiran sa mga loyalista. Okay, ang problema, hindi lang loyalista dahil binanatan mo si si Mandarahog Mandarahog, siya ba si Mandarahog? Baka bastos yung Mandarahog hindi ko alam Okay. Una, ano po yung palpak dyan? Una po, kung sa Ilocos po yan, ganito ang nangyari. Tauhan ni Duterte. Hindi naman po si Duterte. Maliban na lang kung binibintang nila na Duterte Duterte, anong tawag doon? Contractor. Halimbawa, contractor ni Duterte. Ayan Ang aminado sila, kasi ako, nahihirapan akong itapik tong si Duque. Ang problema ko kaya na itapik yun, baka naman hindi sa Ilocos yun, di ba? Ayan yun iniisip ko po. Sino mag-ano na sa Ilocos yun? Ikalawa kung yung Punaron. Ano ba ikalawa? Kalimutan na natin yun. Bakit palpak nung BBM vlogger? Ipinagpapalagay niya na bobo lahat nung nanonood sa kanya. Bakit? Kasi sila, pag sinabi mong, kay Duterte
project yan. Wala na silang question. Kakantsawan pa nila. Kay Duterte pala yan. Palpak talaga yan. Yung natira dun. Ayan yung kay Sandro Marcos, yung natira. Kasi matibay. Kita mo, bumagyo. Tapos natira yung pinagawa ni Sandro Marcos. Okay, una muna. Doon sa mahaba na yun, na flood control project, di umano. Kay Tatay Digong. Ano po ang nangyari doon? Ibig sabihin niya, nung panahon ni Tatay Digong yun, 4 years ago. Di ba? O 10 years ago. Kasi 6 years plus 4 years na sila ngayon. Okay. Ibig sabihin, may mga pinagawa nung panahon ni Tatay Digong dyan. At palpak yung pinagawa. Di ba? Yun yung sinabi nyo, di ba? Palpak yung pinagawa ni Digong. Dahil contractor ni Digong yan o si Digong mismo ang naghukay niyan o nagpagawa. Hindi natin alam, hindi sinabi. Pagpalagay na natin yung sa katotohanan, contractor na hawak ni Digong. Okay, saan ginawa yan? Sa Ilocos Norte. Ibig sabihin, kayong mga taga Ilocos Norte, sino ba namumuno sa Ilocos Norte? Malamang Marcos. Malamang Marcos yan o tauhan ng mga Marcos. Ilocos Norte yan eh. Sino yung congressman dun at that time? Nung panahon na yan? Malamang si Sandro na. Kasi naabutan na yan. Hindi naman po si Sandro Marcos, hindi lang siya naging congressman ngayon. Panahon pa ni Duterte, kung tama ko i-correct nyo lang ako. Okay. So, ibig sabihin, mga kapatid, nagawa ng mga Duterte, contractor ng mga Duterte, nasabihan yung mga lahat ng tao, yung mga Marcos na congressman, sinabihan, huwag kang makialam dito, kay Duterte to. Proyekto ni Duterte to. Mahinang klase yung itatayo namin dyan dahil kami mga Duterte, hindi kayo pwedeng makialam. Kahit Ilocos to. Wala kayong pakialam dito. Yung bang gusto nyong sabihin sa amin? Na Duterte, nakapagtayo ng palpak na flood control project yung mga Duterte na hindi pwedeng pakialaman ng mga Marcos? Sagutin nyo. Hindi nakikialam yung mga Marcos sa pinatatayo ng Duterte. Palagay na natin yung sinasabi nila, tatay mong karton yan, nagpagawa niyan. Ibig sabihin, kayong namumuno, kahit palpak yung pinatayo, wala kayong pakialam? Ganun ba mamuno yung mga Marcos? Kahit palpak na nagpatayo, basta, ay Duterte yan eh, hindi kami makikialam dyan. Ganun ang uri ng pamumuno nyo. Kaya pala, sa Pilipinas ngayon, ganun din yung ginawa ng tatay eh. Maraming mga ghost project. Sino sinisisi? Wala siyang kasalanan. Siya pa raw nga nag-expose eh. Kaya nga, tapos ngayon, pinagawa daw ni Sandro Marcos noong 2025. Yun yung natira, yung pinagawa. Ibig sabihin, aminado siya, pinagawa na ni Sandro Marcos. Hindi nakita ng mga engineer ni Sandro Marcos o ng mga tauhan uli ng mga taga Ilocos, napalpak na yung ibang parte. Ibig sabihin, may nagiba siguro. Yun lang ang ginawa. Ganun po ba? Hindi po ako engineer ha. Nakita nyo na po na may parte na nagawa. Ibig sabihin, okay lang sa inyo na hindi gawin yung mga siraing parte. Yung parte lang po na nagiba, yun lang ang gagawin ni Sandro Marcos. Yun lang po yung tinibayan. Magiba man uli yan, ganun po ba magpagawa ang DPWH? Per peraso? Nakita po nila, hindi na sound structure. Walang mga bakal siguro o yung mga semento ay kayang durugin sa pamamagitan ng kamay. Ibalik ko lang po yung picture para po masarapan tayo ng konti. Ibig sabihin, eto pong parte na walang semento, hindi po pinakialaman ni Sandro Marcos. Yan, sa paliwanag to ng BBM Vlogger yung natira daw, yan lang yung tanging proyekto. Pwede po pala yung ganyan. Na eto pong nagiba o hindi matibay,
Ito po lang ang titibayan dahil ito lang yung proyekto ni Sandro Marcos. Yan pong mayroong kulay pula na binilugan ko. Yan lang yung tinibayan dahil yan lang yung proyekto. Ganyan po ba magtrabaho yung DPWH po talaga? Yan po yun. Yan po yung gusto niyang ipagtanggol. Tawa siya ng tawa. 4 na taon na ang presidente nila, ganyan pa rin ang katwiran. Yung nasira naman na yan, hindi naman kay BBM yan, hindi naman kay Sandro Marcos yan. Yung nasira, kay Duterte yun. Etong gawa pa, yan yung kay Sandro Marcos. Ibig sabihin, pagkatapos nito, may nasira na naman, kay Duterte na naman. Yung natira na naman dun, kay Marcos na naman. Di po ba? Etong mahaba na to kay Duterte, tapos kay Sandro Marcos to. Yung hindi na nagiba. Tapos yung nagiba na naman. So pinagitnaan ni Sandro Marcos yung mga nagigiba. Hindi po ba dapat ang ginagawa ng mga engineer, lahat na yan palitan kung palpak na? Siyempre, hindi aminin nyo ng vlogger kasi hindi naman hindi naman siya engineer eh. Hindi niya alam na hindi pa pwede yun eh. Kaya hindi pumupunta dyan si Vince Dizon dahil marami pong ganyan. At kasama niya po mga reporter. Yung mga reporter po magtatanong sa kanya, bakit po may mga nagibang flood control dito sa Ilocos? Ito na lang ang tanong pa, isa pa. May nakita ba yung DPWH, ICI, at lahat ng mga tao sa gobyerno, may nakita ba na ganyan sa Davao City? Wala. Walang ganyan. Ibig sabihin, pagdating sa Davao, matino ang mga kontraktor, biglang gagandahan nila dahil Davao City yun. Kontraktor din ni Duterte yun, sabi nyo. Bakit kontraktor ni Duterte sa Ilocos kayang magbawas ng semento? Kayang hindi maglagay ng bakal? Bakit pagdating sa Davao City, walang nagigiba, maayos lahat ang naitayo? Bakit kaya? Kasi nanakot yung kontraktor ni Duterte sa Ilocos. Sino po naniniwala sa inyo na kontraktor ni Duterte, wala silang pakialam yung mga taga Ilocos, walang pakialam yung mga Marcos doon sa kontraktor na nagtatrabaho sa kanila? Pag sinabi nyo po kasi na hindi namin pinakailaman yan dahil Duterteng trabaho yan eh. Anong uri kayo ng mga naglilingkod sa bayan kung hindi nyo matiyak? Biruin nyo, magtatayo kayo ng flood control. Para saan yung flood control? Para mapigilan yung baha. Tapos palpak, okay lang sa inyo. Total, Duterte. Duterte naman nagtayo niyan kahit magkandamatay yung mga maapektuhan sa baha na yan. Wala kaming pakialam dahil Duterte naman. Ganun po ba yung namumuno sa isang bayan, sa isang probinsya? Kaya yung imbis na nakakatulong kayo sa mga Marcos, kayong mga vlogger, lalo nyong pinapahamak eh. Una, pinakita nyo sa video nyo yung hindi napapakita ni Vince Dizon na totoo pala na may mga nasirang flood control sa Ilocos Norte. Ang tanong, sa Davao City ba meron? Wala. Okay, yan yung sinasabi natin. Yun na nga po eh. Kita nyo yung pinapaliwanag nyo, ayon pa yan sa sinasabi ng vlogger nila. Yun na lang, hindi mo mapaniwalaan nyo. Yung natira daw kay Sandro Marcos, lahat daw na nagiba. Namimili kasi yung baha kasi, at saka yung mga natural na namimili. Ay, Marcos yan. Marcos nagpatayo niyan, iwasan natin. Paano pag nagiba yung pinagawa ni Marcos? Kasi lupa na yung katabi. Paano kaya yun?
Ang maniniwala lang ng paliwanag nyo na yan na walang kapalpakan yung mga Marcos sa nagigibang mga flood control dyan sa Ilocos. Walang hand yung mga Marcos, walang hand yung kanlang congressman, ay yung mga katulad ninyo, yung mga loyalista. Pero yung mga tao, pakitaan, ha, grabe, wasak-wasak. So, sino yung paniniwalaan yung vlogger? Yung vlogger na mataba, si Duque, yung vlogger na karton ng karton. Ibig sabihin pala, pinalalabas ng vlogger na to na yung mga Marcos sa Ilocos, okay lang sa kanila na tayuan sila ng mga palpak na flood control project. Ang importante, pag sila nagpatayo si Sandro, okay, matitira kahit bahain sila lahat, matitira yung kapirasong lugar kung saan nagtayo si Marcos ng flood control. Oh. Kita nyo, kayo na nagbigay ng patunay. Yung hindi mapuntahan ni Vince Dizon, dahil alam na ni Vince Dizon yan, maraming makikita yung mga reporter, yung vlogger nyo pa mismo yung nagpakita sa taong bayan ng kapalpakan. Sandro, paliwanag mo, paano nangyari na yung pinatayo mo ay okay pa rin? Yung mga hindi mo pinatayo, yun yung nagiba. Antindi. Dapat dinamay mo na. Ilocos. Hindi na ba Ilocos yung mga nagiba? Alam ko Ilocos pa rin.